Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinakaapektado ng climate change. Sa bawat taon, tayo nakakaranas ng malalakas na bagyo, pagbaha at pagtaas ng tubig dagat. Hindi lang ito tungkol sa mga nasisirang gusali, kundi sa kinabukasan ng ating kabataan. Ano ang nangyayari sa edukasyon tuwing may sakuna? Paano ito naapektuhan ng climate change? So, bilang anong band po kasi is parang talagang napaka-prone po talaga niya sa mga sakuna, kaya po itong bagyo. So, ano po yung pinakamalaking hamon na naranasan ninyo kapag may ganitong bagyo o sakuna po, bilang dito po sa context ng school? Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Ingrid Angela Ikalimutan ng Paaralang Elementarya ng Lokban 3A, SDRRM Coordinator. Bali, sa totoo lang po, kapag po may dumarating na bagyo, wala po kaming naranasan na kahit ano. Nito lamang pong bagyong Christine, nagkaroon po kami ng hazard na pangyayari kung saan yung pong isang puno ng mahogany ay natumba. Noong una, yung puno ng mahogany hap pa lamang siyang natutumba. Ang natamaan lamang ay ang classroom ng kinder at ng ALS. Then, nagkaroon ng second ng bagyong Christine. Yung kalahati ng mahogany ang siyang natumba. Doon naman po sa room ng grade 6 at saka grade 3. Bali, 4 na classroom ang nasira sa Paaralang Elementarya ng Lokban 3A. 2 na classroom ay destroyed talaga. Then yung 2 classroom ay bubong lang. So yun po yung naranasan namin sa Paaralang Elementarya ng Bali, ang ginawa namin, dahil nasira yung 4 na classroom, pinag-combine muna yung mga 2 sections na grades. Kaya yun po yung ginawa naming aksyon para yung mga walang classroom ay makapag-aral pa rin at hindi asynchronous or yung tinatawag nating learning distance or module. So, kinonbine na. Ayan. Tuwing may sukuna, dito lang naman kami nagkaroon ng talagang problem. Thankful kami sa mga tumulong sa paaralan namin. Hanggang ngayon, may napaparating pa ring tulong. Sa ating pong LGU, kay Mayor Tenten, Vice Mayor Kaka Absede, at sa Sangguniang Bayan, sila po ay nagpahatid ng tulong sa atin sa pamamagitan po ng MDRRM, kung saan po ay yung puno ay kami ay nag-clearing operation. Ganon din po, tumulong din po yung si Binibining Villa Senior. Bali siya ay anak ni dating Mayor Bonbon Villa Senior sa clearing operation na nagpahiram sa amin ng bako para maklear yung mga puno.
At the same time, pumunta din po dito ang DPWH. Lalo't higit, malaking tulong din po yung sa DENR para magkaroon po kami ng permit para yung puno ay ma-clear. Yun po. Humingi din po kami ng tulong kay Kapitan Martinez para po yung puno ay maisaayos at maging coco lumber. So marami din po na nagbigay ng tulong na mga stakeholders. Hindi ko po maisa-isa dahil wala sa akin yung lista. Ay, wait lang. Din po, humingi din po kami ng tulong kay Governor Helen Tan at saka po kay Congressman Mark Inverga dahil siya po yung nagpagawa ng covered court. Ay di, waiting pa lamang po kami para po maisaayos yung aming covered court. Ano yung mga project na gagawin namin? O program? Or program po na po for kung nais man. Bali, nung nagkaroon nga kami ng disaster, binabalak namin na magkaroon kami ng Zumba for a Cause. Yun po, para maisaayos yung dapat isaayos dito. Kaya lang, hindi pa namin magawa dahil sa dami ng gawain ng mga guro. Pero yun, Zumba for a Cause, yun, parang ganun. Makikita natin ang malinaw na epekto ng climate change sa sistema ng edukasyon. Ang kakulangan sa infrastruktura at mga kagamitan ay higit na nagpapahirap sa ating mga estudyante at guro. So, magandang araw sa inyo lahat. I'm Ralph Andres Salvador, the Counselor of Health and Environment dito sa College of Agriculture. So, yung pangunahing layunin ng aming organization or ng College of Agriculture Student Council is, yung mission and vision namin, naka-align siya sa camaraderie or yung pag-build ng trust and pagbuo ng magandang samahan. So, through that, makakatulong siya para maging pundasyon siya para mabigyan ng mga tamang impormasyon yung mga kapwa namin estudyante dito kung ano nang kalagayan ng ating kalikasan at gaano nakalala ang epekto ng climate change. So currently po, ang nagagawa pa lamang po ng College of Agriculture Student Council ay isang event or dalawang event pala siya about sa General Assembly para buksan ng mga students about sa kalagayan ng aming kolehiyo ng pagsasaka. Then yung team building kung saan nagbi-build ng camaraderie, kung saan dito nabubus yung pakikisama namin sa isa't isa, kung saan yung pakikisamang yun, mag-motivate yun para matugunan yung mga problema na maaari namin kaharapin. Kasi ang College of Agriculture ay kilala sa pagiging close sa environment kasi may iba't iba siyang courses kagaya ng organic agriculture, crop science, tapos nandyan din ang animal science, then nandyan din ang environmental science at forestry, kung saan nakikipaghalubilo sila sa ating kalikasan. Kung saan dito may ongoing pa kami mga events or activities about sa seminar para ma-boost yung knowledge about sa mga courses na yun at para ma-motivate din ang mga susunod na kabataan na maging pundasyon ng susunod na kinabukasan para ma-achieve natin yung sustainable future sa ating bansa. So hoping na ma-aprobahan ng OSAS yung pinaplano namin. Para yung education na yun, siya yung magiging one of the ways para malutas ang ating problema tungkol sa climate change. So as a Counselor of Health and Environment dito sa College of Agriculture at currently nagtitake ng environmental science na course, malaki ang ambag ng kabataan sa paglutas ng solusyon
or pag-come up ng solusyon dito sa climate change. Kasi ang climate change, hindi lang siya naka-specify sa isang lugar. Siya ay naka-specify sa buong mundo natin. Kung saan lahat nakakaranas ng mga iba't ibang panahon na hindi na karaniwang nararanasan noon. So, malaki ang purpose ng kabataan dito dahil dito pa lang ang climate change nagsimula siya sa tao. Aminin natin nagsimula siya sa tao. So dapat tao rin ang magsusolusyon. So ang kabataan bilang tinitingala na future ng bayan. So dapat sa kanila magsisimula yung mga motivation or mga plano para tugunan ang mga nangyayari sa ating kalikasan. Yun lang. So, ang mensahe ko po para sa mga kabataan is maging collaborative kayo sa bawat isa at maging aware kayo kung ano yung nangyayari sa ating kalikasan. Kasi sa panahon ngayon, importante na maging aware tayo at maging makisama sa isa't isa dahil tayo na lamang ang natitirang paraan para matugunan ang nangyayari sa ating bansa or sa ating mundo. Kasi sino pa bang magtutulong-tulong kung kita-kita lamang din? Yan lang po. Ang kabataan hindi lamang biktima ng climate change, kundi tagapagtaguyod din ng pagbabago. Sa kanilang pagkilos, pinatunayan nilang sila ang kinabukasan ng laban para sa kalikasan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jamil Micaela O. Bisagas. Pasensya na, medyo nawalan ako ng boses. Ako po ang LDRRM Officer 3 ng MDRRM ng Bayan ng Lukban. Sige, bago ko sagutin yan, tatanungin muna kita. Naniniwala ka ba sa climate change? Parang ako yung na-interview. So, para sa akin po is naniniwala po ako sa climate change since nararanasan ko nga po yung bigla na lang iinit tapos biglang dadating yung ulap pa ulan na ulit. So, bago-bago need magdala ng payong. So, tulad ng tanong mo, kaya kita tinanong, ang edukasyon kasi isa yung makapangyarihang paraan para makapagturo sa majority, sa mga estudyante, sa iba't ibang tao, patungkol sa katotohanan tungkol sa climate change. Marami kasing, marami kasing hindi pa rin naniniwala na merong climate change. Ang sabi, gawa-gawa lang to para gawa-gawa lang nila para ma-justify yung ibang mga proyekto ng government. Which is, ang totoo niyan, marami kasing programa, ang target talaga is malampasan natin ang climate change. So, una, pangunahing role ng edukasyon is yun nga, awareness and educate nga ng mga estudyante, ng mga tao kung ano yung epekto, bakit nagkakaroon or ba't natin nararanasan. Pwede rin gamitin ng edukasyon para magbigay ng information regarding naman sa preparedness, paghahanda para sa pwede pa nating maranasan. Kasi ang climate change, hindi yan reversible. So, una, awareness. Pangalawa, preparedness. Pangatlo, is napakahalaga ng edukasyon para makahanap ng solusyon kung paano mapipigilan na lalo pang lumala ang climate change. Pangatlo, ang edukasyon kasi is a form of formation ng character ng pagkatao. So, isang paraan ng edukasyon para mag-form ng mga responsible na tao sa community. And then last is para magkaroon ng kaalaman sa paggawa ng polisiya, ng mga pamamaraan, practices, ang iba't ibang klase ng sektor na may epekto sa komunidad para lubusan nating kaharapin yung climate change. So, alam naman natin na
ang panahon ay nagbabago, ang generation ay nagbabago. So unang-una, kailangan ay nagbabago din yung kalidad ng edukasyon at ng mga educators or ng mga teachers. So hindi pwede na kung ano yung alam nilang paraan ng pagtuturo noon ay yun pa rin yung gagawin nila. So dahil nga panahon at ang mga generation na tinuturuan nila ay nagbabago, kailangan itapat nila yung kalidad ng pamamaraan nila sa pagtuturo. Siguro, ang isang napakahalaga din is yung pag-modernize natin ng way of learning. Pagdating sa facilities, pagdating sa technologies. So, kailangan nag-a-adapt yung ating school, nag-innovate ng mga paraan para mas maka-access yung mga estudyante sa iba't ibang resources na makakadagdag dun sa itinuturo sa kanila ng mga guro. So, yun, isang pinakang pagbabagong kailangan is alam naman natin na isa sa problema, hindi lang sa mga public schools, pati sa mga private, is yung pag-avail ng mga bagong technologies na makapag-provide ng learning. Kasi yung mga newer generation ngayon, nasanay na sila sa technologies. So, mas ma-adapt nila or mas makakakuha sila ng learning through the use of mga ganong klaseng devices. And syempre, siguro, mas mapalawak natin yung audience ng education. Audience, ibig sabihin ko ay sana lahat ay magkaroon ng chance na makapag-aral. So, isa yun sa kailangan nating, kailangan siguro mabigyan ng pansin na hindi yung kung sino lang yung gusto, hindi kung sino lang yung may kakayanang mag-aral ay sila lang yung makakakuha. Or yung may kakayanan lang, I mean financially or yung sa distance. Meron kasi mga tao pa rin na nakatira sa malalayong lugar na kaya hindi sila nakakapag-aral dahil malayo. So, yung accessibility ng education para sa lahat. So, isa sa kailangang bigyan ng pansin. So, yun nga, tulad ng nabanggit ko dun sa unang question mo, na napaka-powerful ng education pagdating sa lahat ng klase ng bagay. Napaka-powerful niya na pamamaraan. So, dun pa lang, pwede nang ipasok yung mga iba't ibang klaseng practices para ma-maintain natin yung kasalukuyan nating climate or para hindi na lalong lumala yung naranasan nating climate change. So, ang mga possible na sustainable practices lang naman is usually mga simpleng bagay lang na dapat hindi lang sa school nagsisimula, pati sa sarili nating mga tahanan. Tulad na lang ng pag-save ng energy. Pag-save ng energy. So, pag hindi ginagamit ang ilaw, patayin. Tanggalin ang mga saksak. Magtapon sa tamang tapunan ng basura, mag-recycle. Yung mga ganun lang naman yung mga usual na pwedeng magsimula sa pamayanan, sa mga bahay, at pwede rin sa schools. So, yung pagre-recycle, pag-save ng energy, paggamit ng mga renewable energy, tulad ng solar panels, mga ganyan. And isa sa mga parang pinakang simple is yung pag-iwas sa paggamit ng mga plastics. Yung mga single-use na mga containers, plastics. Actually, sa SLSU ba, meron pa rin, hindi ko alam kung ano, kasi nung nasa SLSU ako, meron kami dong parang tuwing Wednesday or tuwing Friday, hindi nagamit ng kahit anong plastic sa kantin. Sabi ko, ba't kaya papel ang gamit? Para pag gano'n, nung hindi pa ako aware sa ano. Tapos, eventually, dahil nga, napakahalaga ng edukasyon, so naituro or nalaman ko, na isang way pala yun para mabawasan natin yung epekto or hindi mapabilis yung climate change. So, yung mga ganong simpleng bagay, pwedeng magsimula sa mga schools. Sa pamamagitan ng tamang suporta at programa,
maaari nating gawing matatag ang sistema ng edukasyon sa harap ng mga hamon ng climate change. Mabilis at mabagal na lumilipas ng panahon. Hindi naging madaling harapin ng bawat amat. Hindi naging madaling suungin ang bawat hampas ng malupit na alon. Sa harap ng krisis ng pagbabago ng klima, ang edukasyon ay nagiging isang makapangyarihang sagdana para sa pagbabago. Isipin ang isang hinaharap kung saan ang bawat Pilipino ay may kakayahang maghambag sa paglutas ng mga suliraning pangkapaligiran. Ang mga universidad ay nangunguna sa sustainable agriculture at disaster resilience. Ang mga komunidad ay nagiging halimbawa ng pagkakaisa at adaptasyon. Sa ganitong hinaharap, ang Pilipinas ay hindi lamang biktima ng pagbabago ng klima, ito ay nagiging leader sa global na solusyon. Saan man mapadpad, patuloy na pangahawakan ang pundasyon at layunin ng lahat ng ginagawa. Ang makagawa ng pagbabago para sa sarili, para sa pamilya, para sa bayan. Ang makatulong sa mga may kailangan ng tulong, ang palakasin ang tinig ng mga hindi naririnig at pinakikinggan, ang makapagbukas ng isip at magsilbing inspirasyon. Kayo, paano niyo mapapainting ang edukasyon sa gitna ng pabago-bagong klima? Ang sagot ay nasa ating mga kama. Sama-sama nating gawing sandigan ng edukasyon, hindi lamang upang harapin ang mga hamon, kundi upang likain ang mas maliwanag, mas matatag at mas makakalikasang bukas para sa bawat Pilipino. Huwag tayong tumigil sa paglikha ng ingay hanggat hindi na pakikinggan ang bawat tinig. Matutong makialam, makinig at tumindig, magkaroon ng kaalaman at tunong ng karunungan. Tayo ang mga kasangkapang patuloy na paiitingin ang pusong gigising sa bawat kaluluwa hanggang sa dulo ng mundo. Transparent yung bubong. Hi guys! Nag-vlog. Dapat... Ito konti. Iniisip niyo ang advocacy na nakakatulong po sa sustainable development goals. Ang ganda! Ang dami dito, te! Para tayong ano. Ano po ang mga pangunahing layunin ng inyong organisasyon? So ano po ang pangunahing layunin ng inyong organisasyon tungkol sa environment